Ano ang response ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po ng happy birthday si Brother Philip De Ocampo. Happy birthday rin po kay Ma'am Jocelyn Salva, kasama po natin sa community, and of course si Ma'am Norma Jumaquillo. Happy birthday po sa inyo. Now, tutuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol po kay Prophet Joel. Now, tandaan po natin yung mga New Testament writers, kagaya po nila Matthew, Mark, Luke, John, si Apostle Paul, um, pati po si Jesus Christ, no? Bagamat ang ating Panginoon Kristo ay hindi nagsulat, hindi nag-iwan ng writings, pero lahat po ng mga New Testament writers, kasama po ang ating Panginoon Kristo, ang binabasa nilang Bible ay Old Testament. Kasama na rin po yung Book of Joel. So dito po sa image natin na ito, no, nilagay ko po rito yung mga New Testament Bible verses na makikita niyo po paano nila ginamit or ininterpret yung Old Testament, lalo na si Joel, si Prophet Joel. So pwede niyo po itong bisitahin. Sabi po rito si Joel chapter 2 verse 18, "Then the Lord became jealous for his land and had pity on his people. The Lord answered and said to his people, Behold, I am sending to you grain, wine, and oil, and you will be satisfied, and I will no more make you a reproach among the nations." So ito po yung response ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Kinakahabagan ng Diyos, kinakaawaan ng Diyos at pinagpapala ng Diyos. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God's response to humility and repentance. Number 1, God shows mercy to His people. Ang Diyos po ay nagpapakita ng habag ng awa sa kanyang sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Basahin po natin sa verse 13. Ano ba yung mga katangian ng Diyos? No? Umpisa natin sa verse 12. Sabi dito, "Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God." Na hindi ko po alam kung itong devotion na to ay i-share sa inyo ng mahal niyo sa buhay, kaibigan. Pero kung ito ay nakarating sa inyo at maybe first time niyo pinapanood, marahil ngayon po ay nangungusap sa inyo ang Diyos na manumbalik sa Kanya. Return to God. Wala naman po tayong iba pang mas magandang kinabukasan. Wala naman po tayong iba pang pagpipilian maliban sa Diyos. Ang Diyos po ang ating kinabukasan. Siya ang ating hinaharap. At kung hindi natin pipiliin ng Diyos, hindi tayo manunumbalik sa Diyos, tinitiyak ko at tinitiyak din ng Biblia na wala tayong magandang kinabukasan. Sapagkat ang Diyos ang ating future. Ang Diyos ang ating eternal life. Si Jesus Christ ang ating buhay. So return to the Lord. At sinasabi po rito, mga katangian ng Diyos. Sabi rito, "For He is gracious and merciful." Pag sinabi po natin gracious, ang Diyos ay nagpapala, nagbibigay, nagpapakita ng kagandahang loob sa mga taong hindi karapat-dapat tumanggap nito. Halimbawa po, ang kaligtasan. Ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay hindi naman karapat-dapat para sa isang taong katulad natin, katulad ko. Yan po ay biyaya ng Diyos. Ginusto lang ng Diyos out of His own pleasure na iligtas tayo. Pero hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Ang karapat-dapat po sa atin ay kaparusahan. Ang karapat-dapat po sa taong nagkasala ay parusahan. Pero dahil sa magandang kalooban ng Diyos, isinugo niya ang ating Panginoon Kristo at ang ating Panginoon Kristo ang umako sa kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. Yan po ay grace. Yan po ay biyaya ng Diyos. God is gracious. And God is also merciful. Ang Diyos ay maawain. Bagamat dapat tayong parusahan, ang ating Panginoon Kristo dahil mahal niya tayo, no, naawa sa atin. At sabi niya, ako na lang ang sasalo ng kaparusahan na para sa atin. So that's being merciful. And sabi po rito, slow to anger, mabagal magalit. Hindi po sinabi rito na ang Diyos ay hindi nagagalit. Sabi po rito, slow to anger, pasensyoso, long suffering, mahaba yung kanyang pasensya.
at hindi siya basta-basta nagagalit. Salamat sa Panginoon kasi ganun ang Diyos. Hindi katulad ng maraming mga tatay, no? Pag nagkamali yung anak, pinapalo agad, sinisigawan agad. Pero yung Diyos, slow to anger, pasensyoso, matagal magalit. Now, hindi po sinabi rito na hindi nagagalit ang Diyos, hindi po sinabi rito na walang judgment ang Diyos, walang kaparasahan. Meron pa rin. Pero para sa Diyos, ito na yung pinakadulo, pinakahuli na to. Pag hindi talaga nagsisi yung mga tao at pinili yung kasalanan, tsaka palang darating yung judgment. Tsaka palang darating yung kaparasahan. God is slow to anger and abounding in steadfast love. So ang Diyos po natin, He is merciful. He is gracious. At lahat po ng lumalapit sa Kanya ay hindi niya itinataboy. Salamat sa Panginoon, no? Lahat ng nagpapakumbaba sa Kanya, hindi niya itinataboy sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Pangalawa po, God reverses the curse into blessings. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin na marami tayong nagawang mga kasalanan. Yung mga kasalanan po, may mga consequences yan. Kahit po yung kasalanan ni Eva at Adan, nagkasala sila, may sumpa na kalakip sa kasalanan. May sumpa na kalakip ng kasalanan. Ibig sabihin, meron talagang curse, merong sumpa, merong consequences yung ating mga kasalanan. Pero yung mga consequences na yon, nire-reverse ng Diyos. Ibig sabihin, binabaligtad, nire-reverse, ginagawang blessing. Kung maalala nyo po, nung devotion natin no, sa Joel chapter 1, chapter 2 po kasi ito sa chapter 1, meron pong merong locust, yung balang, malalaking mga tipaklong no, pinadala ng Diyos. Inubos lahat ng kanilang pananim, inubos lahat ng mga berde. At siyempre pag walang berde, walang green na mga damo, wala rin pagkain ng mga hayop. Pag walang pagkain ng mga hayop, damay pati mga tao. Malawa ang taggutom talaga ang nangyayari. Yun po ay curse. Yun po ay consequence ng kasalanan. Pero ni-reverse po ng Diyos yun. Sabi po rito, basahin po natin yung verse 23. Sabi rito, "Be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God." Verse 24, "The threshing floor shall be full of grain, the vats shall overflow with wine and oil." And verse 25, sabi po rito, "I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you." Kung basahin niyo po yung chapter 1, no? 4 po 'yun sunod-sunod na kumbaga yung sunod-sunod na mga balang, mga locust. So mula sa cutting hanggang sa destroying. Pero ito may reversal. Kaya pag inaral niyo mabuti ito, ni-reverse ng Diyos So sabi rito, "I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, which my great army which I sent among you." Meron pong reversal at yung mga nawala sa mga panahon na sila'y dinidisiplina ng Diyos, yung mga nawala, kinain ng mga locust, no? Damay-damay na lahat ng malawa ang tagutom. Sabi dito, meron tong restoration. "I will restore to you the years." Yung mga nawala sa inyo ng mga panahon na yun, ibabalik ko sa inyo. Yan po ang response ng Diyos sa bayan ng Israel nung sila ay nagsisi at nagpakumbaba sa Diyos. And number 3 po, God satisfies His people with abundance for the praise of His name. God satisfies. Ano po yung satisfies? Alam niyo po yung pag-uhaw na uhaw ka, tapos uminom ka ng malamig na tubig. Not so much, no? Yung talagang saktong-sakto lang, ang sarap, yung talagang pawing-pawi yung uhaw mo. Yun ay satisfaction, no? Satisfies. God satisfies His people with abundance, kasaganaan. Para saan po? For the praise of His name. Basahin po natin sa 26, sabi rito, "You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you." So, you will eat in plenty, may kasaganaan, and you will be satisfied, magiging sapat na sapat sa iyo, talagang masayang-masaya ka, satisfied ka, may kasiyahan. Para po saan? "And praise the name of the Lord your God." Para bumalik ka doon sa
status na sinasamba mo ang Diyos, pinapasalamatan mo ang Diyos dahil sa kasaganaan, dahil sa restoration na ibinigay sa iyo ng Diyos. And verse 27, you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and that there's none else, and my people shall never again be put to shame. So God satisfies His people with abundance for the praise of His name. Yan po ang ginagawa ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi talaga buong buo sa kanyang kalooban. Lord, I surrender my life to you. There is restoration. There is satisfaction. Wala na pong ibang satisfaction na mararanasan tayo. Sa Diyos lang talaga yan. Kay Kristo lang talaga merong satisfaction. Kaya po bilang application po sa mga talatang ito, number 1 po, appeal to God's glory and mercy. At binasa niyo po itong mga talatang ito, yung repentance nila, may appeal sa glory ng Diyos. Paano po nila ginawa yon? Sabi dito sa, basahin po natin isang verse, no? Sabi po rito sa verse 17, why should they say among the peoples, where is their God? Tuluyan niyo ba kaming wawasakin, Panginoon? Sasabihin ng ibang mga tao, where is your God? Hahamakin ba nila ang inyong pangalan? Ang Diyos po, He is jealous, He is zealous when it comes to His name. Gusto ng Diyos na tataas yung kanyang pangalan at hindi nayuyurakan at inaalipusta yung pangalan ng Diyos. So, appeal to God's glory. Lord, hayaan niyo ba ako na tuluyang mawasak dahil sa aking mga kasalanan? Nanunumbalik po ako sa inyo. Glorify your name. Luwalhatian niyo ang inyong pangalan. And number 2 po, ask God to reverse every curse affecting your family. Yung mga pamilya po natin, meron talagang, sabihin natin quote and quote curse, no? Meron talagang mga pamilya na broken family yung father side, yung mother side, broken family din. Tapos nung sila nag-asawa, broken pa rin. Tapos yung mga anak nila, puro broken family. Parang nagiging sistema ng isang pamilya. So, sa akin personally, tinatawag ko yun na curse. No? Curse kasi walang ibang makakagamot nun kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Yung ganong pamilya, ang kailangan nun si Jesus. Yung isang let's say mag-asawa, no, lagi na lang nag-aaway, lagi na lang masalimuot yung kanilang relasyon, sumpa yun eh. Ang kailangan nun, ang Panginoong Jesucristo. At mula sa Panginoong Jesucristo, umaagos ang pagpapala ng Diyos. Yung restoration, yung redemption, yung healing. So, ask God to reverse every curse affecting your family. Pwedeng yung pamilya mo, no, simula sa ninuno mo, talagang sagad sa kahirapan, broken, tapos masalimuot yung relasyon ng magulang, ng mga anak. Lahat yun, mga kapatid, ipagamot natin sa Panginoon. Surrender natin sa Panginoon and let God bring healing to our family. And number 3 po, receive the blessings of heaven through Christ. Yung blessing po ng langit, hitik na hitik yan, no? Nandyan yan sa langit, willing at handa ang Diyos na ibuhos sa mga mananampalataya. Pero yun po ay nasusungkit lang sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Si Kristo po yung pinakasusi para mabuksan yung biyaya ng langit at bumuhos sa atin. Sapagkat nung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, all the blessings of heaven is available for all those who believe in the Lord Jesus Christ. Basahin niyo lang po yung Ephesians chapter 1. All the spiritual blessings of heaven. Lahat ng yun binibigay ng Diyos sa atin. Receive the blessings of heaven through Christ. Ask God to reverse every curse affecting your family and appeal to God's glory and mercy. Para po sa ating discussion, what should we pray for ourselves, our families, and our nation? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, what is the importance of the book of Joel? Bakit may book of Joel sa Bible? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we appeal to your glory and abundant mercy.
not because we deserve your favor, but because you are gracious and faithful. Through Jesus Christ, forgive our sins and look upon us with compassion. We ask you to break every curse of sin, fear, bitterness, and generational brokenness affecting our families, replacing them with your healing, peace, and blessing. Thank you that every spiritual blessing is ours in Christ. Help us live by faith in His finished work and become a testimony of your goodness. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.